Yan, okay guys, panoorin natin ito kung paano gumawa ng fuel tank. Ito ay gawa ng mga Indiano. Yan, gawa ng pinsan natin si Nobody Jude. So, madali lang naman gumawa ng fuel tank mga idol, basta marami kayo at alam niyo yung proseso. So yan guys, tingnan nyo kung paano yung diskarte nila sa pag-usad ng sheet. At ilalagay nila yan dun sa blender para bilugin yung iron sheet na yan. So kailangan bilog na bilog talaga siya para humulma na parang isang fuel tank. So yan, tingnan nyo yung diskarte ng mga Indiano guys. So mahusay talaga yung gawa nila, sobrang pulido. Tingnan natin. Pag kasi ako nanonood ng ganitong mga video, nakakapulot din na ng mga diskarte. Ayan guys, so para pagdugtongin yung dalawang sheet, yung magkabilang dulo ng isang sheet na yan, ayan, nilagyan nila ng angle bar, magkabilang side, at pinukpok, ayan, so dikit lang nila guys, ginelding nila magkabilang dulo. Alam ko pagkatapos nilang weldingin yan or ispatan yan, hindi mo na nila ipo-full weld at papaikutin ulit sa bender para yung dugtungan umano din siya, sumunod din sa bilog. Kasi pagka wineldingan mo yan, medyo flat pa yung gilid niyan, yung pinag-weldingan flat pa yan, so hindi pa yan nakasunod sa ikot sa bilog ng bakal. Kaya isang ikot pa yan guys, pero hindi na lang pinakita sa video. Ayan, tinanggal na kagad nila. Pero yung dugtungan, flat na talaga. So parang nakabilog na siya. Ayan guys. So yun, hindi na rin pinakita sa video yung tatlo nilang ginawa. Ayan, rectan nila na pagdudugtong-dugtong nila yung mga iron sheet na nilagay sa bender. Yan guys, so tinutulak-tulak lang nila kasi may mga ginagamit din sila dyan, mga heavy duty material, mga heavy duty tools nila. Kung mapansin nyo guys, parang may pinasok sila sa loob ng ano na sa angle bar, diba, na siningit sa ilalim. Purpose nun is para i-align yung dalawang iron sheet na yan guys, para i-align at mapagdugtong nila ng maigi. Ayun, may ginamit din silang parang jack yata. Jack, hindi ko alam kung jack. Nakalimutan ko yung tawag sa ganyan. Yung diroscas lang siya. Turnbuckle. Yan. Turnbuckle, alam ko turnbuckle yung ginagamit nila na yan. Para pangdugtong. Kapag kasi mabigat or hindi mo kayang itulak yung bakal. Yan. Turnbuckle lang ginagamit para hitakin yung magkabilang side. Ayan. Diskarte nila guys, mahusay. Gawang India talaga ito guys. Ayan. Gumawa sila ng chain block para i-align din naman yung bandang gitna. Kasi yan, pagka winelding mo nang hindi naka-align, ay hindi kukorte sa isa't isa yung iron sheet na pagdudugtongin nyo. Kaya yan, gumamit sila ng chain block. Ayan guys, gumawa din ako ng ganyang tanke sa isang fabrication, pero mas maliit lang guys. Ito kasi yung ginagawa ng mga Indiano na to, fuel tank na ang capacity is 30,000 liter fuel tank. Pero yung ginawa ko si dun dati, siguro estimated ko dun 1,000 liter fuel tank lang yung ginawa ko. Ayan guys, kapag gumagawa kayo ng ganyan, kailangan walang butas kapag wineldingan nyo, kasi pagka may butas yan guys, nako, kailangan yung i-repair yan kasi hindi pwede yun may butas, tatagasan kayo dyan. Yan guys, oh, nilalagyan nila talaga ng flat bar or angle bar para i-align yung magkabilang side. So yan, alam ko pinupull weld na yata nila. Kailangan pulido pagka-pull weld nyan. Hindi dapat butas-butas kasi mga
nag-welding dyan, yung hindi pa naman gaano baguhan. Pagka talaga nag-welding butas-butas yung gawa nila, or hindi talaga sila pulido. Pero yan guys, kailangan dapat kung gagawa ko niyan, pulido dapat. Ayan guys, si Manong, tignan nyo, usay niya gumawa. Gumawa din ako niyan guys, welder din ako. Alam kung paano yung proseso ng paggawa niyan. Tsaka gumagawa din nga pala ako ng process ng bubungan. Ayan guys, huwag nyo sana nakakalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. At marami din kayo matututunan dun guys, dahil more on welding tayo sa paggawa naman ng gate. Ayan, gate, steel matting fence, tsaka process. Mga nag-upload ng ganyan guys. Pero ngayon, more on reaction video muna tayo kasi stop muna ako sa pag-welding kasi nag-resign na ako sa pinagtatrabuhan ko dati. Kaya ito, bibigyan ko na lang kayo ng mga idea gamit yung reaction video natin sa ibang mga gumagawa ng katulad nitong tangke. Makakapulot kayo talaga dito ng mga diskarte. Yung mga simpleng diskarte lang matututunan nyo rin dito. Yan, nilalagyan na nila ng takip yung tangke. So yung paggawa ng takip ng tangke guys, alam ko may ginagamit dyang makina, bender siya para umoblong pinaka ilalim ng bakal, yung gitna para lumubog. Ayan, kasi yung ginawa namin yan, dinala lang din yun sa ibang fabrication para ipabend yung gitna or mag-curve na korteng takip siya ng tangke. Ganun. So may ginagamit dyan, hindi yan basta-basta lang na pinukpok. Ginamitan ng ng tools para baloktotin yan. So sa ginawa nilang takip guys, pinagdugtong lang nila yung dalawang sheet saka binilog nila. Yun yung ginawa nilang diskarte. Yan guys, so halos buo na yung tangke. Diba? Ang dali lang nilang binuo kasi alam nila yung proseso. Alam nila kung paano yung diskarte. Nakakabuo din kayo ng ganyan guys, kaso matagal kung hindi nyo alam yung diskarte, yan tatagalan talaga kayo. Dati kasi gumawa ko nyan, hindi ko pagamay, kaya medyo natagalan sa paggawa. Siguro mga isang buwan din siguro ginawa ng ganun tangke. Mahirap din. Saka yung kasi bawat parts niya ay may tamang sukat. Hindi lang basta winelding yan, hindi lang basta kinurba yan. May tamang sukat yan guys. Ayan, tingnan nyo, buo na siya. Ganda ng pagkaka-welding. So guys, napakahusay gumawa ng mga Indiano. Lagi kayo manonood sa YouTube na ito guys, para matuto kayo. Yung mga baguhan dyan, bagay sa inyo yung manonood. Clarence! Pupunta kay Clarence ito. Diyan ka, lakad dyan. Lakad. Marco, sana yung bill ng